5 taon na kaming kasal ng asawa ko at meron kaming isang anak ngayon. Nagtatrabaho si Habi habang ako naman ay housewife. Nakakaipon naman kami dahil sa disiplina at focus sa goals namin. At ngayon naman ang pinaghahandaan namin ang binyag ng baby namin. Ang kaso, ang pamilya ng asawa ko may gustong isuyo. May hipag ako at meron silang anak na mag-iisang taon na. At ang gusto ng biyanan ko ay pagsabayin ang binyag ng magpinsan. Magtatatlong buwan yung anak ko at balak namin pabinyagan ngayong month. Kaya meron pang isang pinakisuyo ang biyanan ko. Sa ika-6 na buwan ko na lang daw pabinyagan yung anak ko para isabay na rin yung first birthday ng pinsan ng anak ko. So parang ang dating 3-in-1 event kami. Binyag ng 2 bata at first birthday naman ng isa. Ang kaso wala namang ibibigay na panghanda sa amin. Dahil gipit daw sila ngayon at may ibang pinaglaanan. Nagkaroon lang daw talaga ng emergency. May work naman yung tatay ng bata at housewife din yung nanay. Pero may bisyo sila kaya hindi nakakaipon ng maayos. Hindi na rin kasi kami okay nitong hipag ko. Kaya ayaw talaga naming mag-asawa sa ipinakisusuyo ng biyanan ko. Mahilig kasi silang mangutang sa amin noon. Hanggang sa lumobo na ng lumobo at hindi pa rin bayad hanggang ngayon. Ang kaso, ang biyanan ko nagbanta sa amin. Na pag hindi kami pumayag sa ipinakisusuyo niya, ay itatakwil niya kaming mag-anak. Nakakasama lang ng loob ng pati batay gagamitin pa para makuha lang yung gusto. Kinausap namin yung mag-asawa na mag-ipon na lang sana para sa anak nilang mag-asawa pero sila pa ang galit sa amin. Madadamot daw kami simula pa lang noon. Hindi daw kami maaasahan sa panahon ng kagipitan at hindi rin daw kami marunong umunawa sa sitwasyon. Wala naman daw mawawala sa amin dahil maghahanda rin naman daw kami. Ano ba yung dapat naming gawin, Mami Len? Paano namin maipararating ng maayos sa kanila na hindi madamay ang bata? From our letter sender, Cherry ng Tikeo, Laguna. Ang kakapal lang mga muka. Hindi mo obligasyon ang anak ng kapatid ng habi mo. Kung hindi nila kayang magpabinyag, sana hindi na sila nag-anak. Magkaroon naman sila ng hiya sa katawan kung itakwil ang anak nyo. Kung hindi kayo makahindi habang buhay nyong pasangkrus ang mga ganyang klase ng tao. Kung gusto nyong maputol ang pagiging toxic nila sa inyo, ngayon palang kontrolin nyo na at sabihin nyo ng derechahang hindi pwede. Period, walang explanation. Kung papayag kayo, hindi na sa anak nyo yung celebration. Para na lang sa anak nila, anak ng tokwa first birthday at saka binyag. Manggagamit na, mang-aagaw pa ng spotlight. Di sana nag-sponsor na lang kayo. Alam mo, mas maigi pang magtakwila na lang talaga kayo. Mas peaceful yung life in the long run. Yan ang isa sa ugali ng mga Pinoy na nakakaburaot. Kung sino ang meron, doon laging nakasandal financially. Dapat kanya-kanyang sikap. Ang pagtulong kinukusa, hindi inuobliga. Kung hindi afford magpabinyag, wag binyagan. O hindi pa yan yung real talk, eto pa lang. Naumay na agad ang mamilen nyo. Please lang, kung hindi nyo kayang buhayin yung mga bata, wag nyong gawin. Kawawa yung mga magdudusa dahil sa obligasyon na ginawa nyo na hindi nyo kayang gawin. Kawawa naman yung mapapagpasahan ng responsibilidad na kayo naman dapat yung gumagawa. At kawawa yung anak nyo na nahihirapan balang araw dahil sa ginawa nyo sila nang wala silang choice. Kaya kung hindi kayo handa, wag kang bumukaka. Kaloka, itatakwil kayo pag hindi nyo sinunod. Bakit? Responsibilidad nyo ba yung bata? Swerte talaga ni Ebat Adan nun no? Walang biyanan. Takwil nyo na lang sila. Kayo na yung magtakwil, unahan nyo na.